kung saan gawain. Hello po? Mike. Hello po? Ayan. Hello po, good morning po sa ating lahat. At ako po si Sister Josephine Contalba po from Bagong Silang, Caloocan City, Santo Niño Chapter. Salamat sa Diyos. Sige, brother. Ako po si Nelson Sarasha. Galing po sa Santo Niño de Bagong So, Silang. hindi po ako magbibigay ng input, sila po magbibigay ng input ngayon. Ako po ay taga-tanong lang po sa kanila at pakinig po tayo sa kanila. So, ganito po ang setup po natin. Magbibigay po tayo ng ilang mga tanong na makikita po ninyo sa screen. Binigay po ni Brother Michael. Salamat sa Diyos. So, ito lang po yung pag-uusapan natin. So, sabihin muna natin una. Una po, ilan po yung average number ng youth ninyo sa gawain? So, average, ibig sabihin po niyan, hindi po saktong bilang, kundi more or less, ibig sabihin. So, 15 to 20, mga ganyan, o may range. So, ano po yung average number ng youth po ninyo sa gawain? Pangalawa po, anong masasabi niyo pong sikreto ng gawain ninyo? Kung bakit madami kayong kabataan sa gawain? At pangatlo, ano po maipapayo niyo po sa mga workers o kapwa niyo po kabataan, kasi may mga kabataan tayo, na nandito ngayon sa General Workers Meeting na nagpaplanong mag-akay ng kanilang mga kabataan. So simulan po muna natin doon. So muli, magsimula tayo kay Sister Josephine ng Santo Niño de Bagong Silang. Ilan po ang average number po ng youth po ninyo sa gawain? Nasa 25 po. 25 to ano po? 25 to 30. 25 to 30. Mga kapatid, minsan ho yung 25 to 30, buong gawain na ho yun. Tama po ba ako? Pero sa kanila, kabataan pa lang. No? Although, syempre, iba pa rin po yung attendance kapag may pasok. Syempre, i-consider natin yan. Pero, more or less, yun po yung population ng kanilang mga kabataan. Yung mga bilang ho, kaya ho natin yung pinag-uusapan, para lang po malaman ninyo kung anong ibig sabihin ng flourishing na youth ministry. Kung ano ba yung mga average noon. Although, hindi naman po natin kayang i-categorize ang flourishing at hindi flourishing na youth ministry just based from numbers. Ang atin lang po, para makumpara ho ninyo yung realidad nila sa realidad ninyo. Na buti pa sila, kunyari, may gantong bilang, samantalang kami, iilan lang. So, para lang magkaroon ho kayo ng pangarap po ba? Kasi nagsisimula ang pangarap sa mga ganyang mga kaunting mga patotoo eh. So, gusto ko lang po malaman ninyo yung difference ng bilang ng youth. Hindi para i-discourage kayo. Rather, i-encourage kayo kung kaya nila, kaya nyo rin po. Okay? So, pag-usapan po natin yung pangalawa. Dito tayo ulit sa simula. So, pag ganun po ulit. So, just straight to the point. Ano po ang masasabi ninyong sikreto ninyo kung bakit kayo nakaakay ng maraming kabataan sa inyong mga gawain? Para sa akin po, encourage natin ang mga bata. Lalong-lalo na po sa ating mga manggagawa, sa mga workers. Kasi ang talagang nagiging youth ay yung mga anak-anak, mga apo-apo. Yun po talaga, unang-unang dapat na-encourage natin. Siyempre, dapat mayroon tayong laging support doon sa kanila para hindi natin sila maitaboy doon sa kawalan. Mas mayayakap natin sila sa gawain ng Panginoon. Ganun po. Kasi po, ako po, share ko lang po, sa akin po, yung anak kong 11 years old pa lang, siya nagsimula. At the time ngayon, 29 years old na po siya. At hanggat sa mga apo ko po, ay in-encourage ko po sila na mag-youth. Yun po. At kung hindi naman sila lahat tutugon, kasi syempre, kahit mga bata po yan, meron po silang tinatawag na, katulad din natin panawagan sa kanila. Kung hindi sila marunong sumayaw, pwede naman silang kumanta. Sabi ko nga, nung nakaraang guest natin doon sa Ambel, ang apo kong 7 years old po ay nakasayaw na sa Ambel. Dalawa po siya. Ngayon, ito pong apo ko na ito na isa, yung 7 years old, yung isa 10. Ano kaya, sabi niya sa mami niya, ano kaya mami? Mag-choir na lang ako, kakanta na lang ako, or sasayaw na lang. Sabi niya, ay hindi, sasayaw na lang ako.
di ba, kung mayroong mga pananaw silang ganun, suportahan na po natin sila. Yung mga bata talaga makukulit yan eh. Pag dinala natin sa gawain, talaga naman minsan maiinis tayo kasi sila yung lakad ng lakad, magsasawa ka sa kakasaway. Pero dapat unawain po natin sila na sila ay bata. Sila po ay bata. Hindi po sila katulad natin na pwede tayong umupo lang sa isang tabi at napagsasabihan. Sila po ay dapat unawain at patuloy na i-encourage na sumama sa gawain ng Panginoon. At i-appreciate natin sila kung ano yung nagagawa nila. Nagagawa nila, halimbawa, nakasayaw siya. Oy, ang galing mo pala sumayaw. Pwedeng-pwede ka na mag-youth, di ba? Isa yan sa mga nakaka-encourage po sa mga bata. Kaya yun lang po ang masasabi ko po na yan sa isa sa mga sikreto na ang mga kabataan po ay yakapin po natin sila. Huwag natin sila sana na maitaboy sa doon sa kawalan. Kasi syempre po, ang mundo talagang mundo. Napakahirap po. Talaga naman napakahirap ang kalaban, napakatindi po ng ating kalaban. Kung hindi po natin sila maakay sa gawain ng Panginoon, ano na, wala na pong mga susunod sa atin. Katulad po, ako po, nag-start po ako 1991, year 1991, then pumasok ako ng gawain 2003. Naging active ako sa gawain, kaya nabaybay ko yung mga youth sa Santo Niño chapter. Sa amin po, pumasok ako ng 2003 sa gawain bilang naging music ministry head. Then, pansamantalang naging music ministry head. Then, ngayon, tumalon po sa pagkapansamantalang coordinator po ng Santo Niño. Yun po katindi. Kaya nandun po talaga kailangan yung sobrang sakripisyo. Yun lang po ang para sa akin. Salamat po. Palakpakan po natin si Lord. So, mamaya bibigyan